Nagsimula ang movie nang masira ang isang eroplano noong 1945 kaya't bumaba ito sa isla ng Japan at si Shikishima ang piloto ng eroplano. Pagkababa ay nagpunta siya sa isang mekaniko upang ipagawa ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng mga patay na mga isda sa dagat. Kinagabihan ay nakarinig sila ng emergency alarm kaya't nang dahil dito ay natakot silang lahat at nakita nila si Godzilla na papunta sa kanila kaya't mabilis silang nagtakbuhan. Sinabi ng mekaniko na pwede nating mapatay ang halimaw na yan ng 20mm gun mo sa eroplano Shikishima. Kaya't agad na nagpunta si Shikishima sa kanyang eroplano. Ngunit nang dahil sa takot ay hindi na nakagalaw at napaputukan ni Shikishima si Godzilla. Kaya't ang mga sundalo na lang ang bumaril kay Godzilla gamit ang kanilang maliliit na mga baril, at nagalit sa kanila si Godzilla kaya't pinagtatapakan silang lahat nito na parang mga langgam. Takot na takot si Shikishima nang makita niya ito, at pagkatapos ay tumilapon si Shikishima dahil sa napakalakas na pagsabog, at matapos patayin ang lahat ay umungol ng napakalakas ni Godzilla. Kinaumagahan ay nagising na si Shikishima at nakita niyang patay na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At silang dalawa lang ng mekaniko ang nakaligtas sa pagsalakay ni Godzilla. Nagalit sa kanya ang mekaniko at sinabi nito na ikaw ang may kasalanan ng pagkamatay ng ating mga kasamahan dahil hindi mo kagad binaril si Godzilla. Kaya't sobrang nalungkot si Shikishima dahil sa sinabi ng lalaki. Pagkatapos ay bumalik na si Shikishima sa Tokyo kasama ang lahat ng mga piloto. Pagka-uwi ay nalaman niya na nawasak na ang lahat sa kanilang lungsod ng dahil sa pambobomba pati na ang kanilang bahay. Pagkatapos ay nakita niya ang kanilang kapitbahay at sinabi nito na nakaligtas ka din Shikishima. Tinanong siya ni Shikishima kung nakaligtas ba ang kanyang mga magulang, at sinabi ng babae na hindi dahil namatay ang lahat sa lugar na ito, at pagkatapos ay umalis na si Sumiko. Samantala ay hinahabol ng mga pulis ang isang babae na may hawak-hawak na isang bata. Hinarang ni Shikishima ang babae ngunit binigay nito sa kanya ang hawak nitong sanggol at saka ito tumakas. At ilang sandali ay bumalik din ang babae at tinanong siya ni Shikishima kung sino siya. Ako nga pala si Noriko at nakita ko lang ang batang iyan sa isang lugar, kaya't kinuha ko siya dahil namatay ang kanyang mga magulang sa pagsabog. Pagkatapos ay ibinalik na ni Shikishima ang bata sa kanya ngunit sinundan siya ni Noriko at sinabing hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Kinagabihan ay sumama na sila sa bahay nila Shikishima. Sinabi ni Noriko na nag-iisa na lang ako sa buhay, at sinabi ng ina ng batang ito na ako na ang bahalang mag-alaga sa anak niya. Isang araw ay sinabi ni Shikishima kay Noriko na nakatanggap ako ng sulat para sa isang trabaho sa gobyerno, kung saan ay maghahanap kami ng mga bomba sa karagatan dahil naglagay ng mga bomba ang Japan at Amerika sa karagatan noong World War II. Sinabi ni Noriko na napakadelikado ng trabahong iyan. Oo, napakadelikado nito pero makakakuha tayo ng maraming pera para mabuhay tayo at may maipakain sa bata, pero ayokong mamatay ka. Wala namang mangyayari sa akin dahil bibigyan tayo ng gobyerno ng magagandang mga sandata at mga bangka. Pagkatapos ay nakilala ni Shikishima ang isang doktor na head ng kanilang misyon. Kinagabihan ay napaniginipan ni Shikishima ng pagpapatayin ni Godzilla ang kanyang mga kasamahan. Kaya't bigla siyang nagising ng dahil sa takot at lungkot sa pagkamatay ng mga ito. Sinabi niya kay Noriko na palagi akong nananaginip ng masama at sana ay makalimutan ko na ang lahat ng mga ito. At pagkatapos ay nagpasabog ng nuclear bomb sa isang isla ang Amerika. Isang araw ay sinabi ni Noriko kay Shikishima na nakakuha na ako ng trabaho at makakaya ko ng mabuhay ng mag-isa, at ang kapitbahay na natin ang mag-aalaga sa bata at kinausap ko na sila, at sumang-ayon naman si Shikishima sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita na nagpasabog na naman ng mga nuclear bomb ang Amerika sa maraming lugar, kaya't nang dahil dito ay mas lalong lumaki, naging mas mapanganib at mas lalong lumakas si Godzilla, at ngayon ay kumikilos na ito patungo sa Japan, at habang naglalayag sila Shikishima ay laking gulat nila nang makita ang isang wasak na barko. Nagtaka ang kanyang mga kasamahan kung anong uri ng hayop ang gumawa nito sa barko, kaya't sinabi ni Shikishima na si Godzilla ang may kagagawan dahil nakita niya ang mga patay na mga isda, dahil kapag umaahon siya sa dagat ay pinapatay niya ang mga hayop sa ilalim kaya't umiibabaw ang mga ito, at pagkatapos ay biglang lumabas ang maraming isda sa palibot ng kanilang bangka, kaya't natakot si Shikishima nang makita niya ito dahil alam niya na papunta na si Godzilla sa kanila. Pagkatapos ay biglang umahaw na si Godzilla sa dagat kaya't agad silang tumakas. Pinasabugan nila ito ng bomba sa tubig ngunit wala namang naging epekto ito kay Godzilla, at pagkatapos ay hinabol sila nito kaya't naghagis ulit sila ng bomba ngunit nasira naman ang wire nito kaya't pinagbabaril na lang ni Shikishima ng machine gun si Godzilla.
At dahil dito ay sumabog ang bomba at nasugatan ang bahagi ng bunganga ni Godzilla ngunit gumaling din ito kaagad, at tumayo ulit ito upang atakihin sila ngunit biglang dumating ang Japanese Army at inatake nila si Godzilla. Nang dahil dito ay sobrang nagalit si Godzilla kaya't pumunta ang halimaw sa ilalim ng tubig at inatake nito ang barko, ngunit hindi pa din tumigil sa pag-atake ang barko, at dahil dito ay nasugatan si Godzilla kaya't nagpunta ito sa ilalim ng dagat at nagdulot ito ng napakalakas na alon kaya't tumaob ang barko, lumabas ulit ng tubig si Godzilla at umungol ito ng napakalakas at pagkatapos ay bumalik na ito sa ilalim ng tubig, at makikitang sobrang nasugatan din si Shikishima sa pag-atake ng halimaw, at sa bahay ay nag-aalala si Noriko sa kanya nang makita siya nito, sinabi nito na sa tagal nating pagsasama sa bahay na ito bakit di mo sinasabi sa akin ang mga pag-aalala mo, sinabi sa kanya ni Shikishima na dahil ito sa maling nagawa ko noon kaya't namatay ang lahat ng aking mga kasamahan, hindi ko nabaril si Godzilla dahil sa sobrang takot ko kaya't nang dahil sa akin ay napatay silang lahat ni Godzilla at sana namatay na lang din ako. Sinabi ni Noriko na may dahilan kung bakit hindi ka namatay at sigurado akong may malaking dahilan ang buhay mo, pagkatapos ay muling bumalik na ulit si Godzilla sa dagat at inatake siya ng isang barko, samantala ay nasa bahay naman si Shikishima nang biglang tumunog ang emergency alarm, at sinabi sa balita na inatake ni Godzilla ang isang lungsod. Kaya't nang marinig ito ay sobrang nag-alala si Shikishima kay Noriko dahil pumasok ito sa trabaho, samantala ay nagdulot naman ng mga kaguluhan si Godzilla nang manalasa ito sa lungsod habang nakaupong pinapanood ni Noriko si Godzilla sa isang tren, at pagkatapos ay inatake at kinagat nito ang kanilang tren, kaya takot na takot si Noriko habang nakakapit siya sa isang bakal, at tumalon siya sa dagat upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay sinuntok ni Godzilla ang isang building kaya't namatay ang lahat ng mga reporter na nasa ibabaw ng gusali, pagkatapos ay tinulungan ni Shikishima si Noriko at tumakbo sila kasama ang mga tao habang nasa likuran nila si Godzilla. Inatake ng mga sundalo ng kanilang mga tangke si Godzilla kaya't lalong nagalit ito, at pagkatapos ay umilo ng kulay blue ang likod ni Godzilla, kung saan ay bumuga siya ng isang napaka-mapanganib na sinag kaya't nagsisabugan ang lahat sa lungsod na iyon. Itinulak siya ni Noriko upang mailigtas siya mula sa isang malakas na pagsabog kaya't nawala si Noriko dahil ito ang tinamaan, ilang sandali ay lumabas na si Shikishima at wala na siyang nakitang mga tao doon at wala na din si Noriko, kaya't nalungkot siya at nag-iiyak ng dahil sa pagkawala ni Noriko, at pagkatapos ay nagalit siya at gusto niyang gumanti kay Godzilla, samantala ay nagsimula ng mag-research ang lahat tungkol sa halimaw, at umuwi naman si Shikishima upang ipagdasal si Noriko, at siya na ngayon ang nag-aalaga sa bata. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang meeting kung saan ay dumating ang isang general, sinabi nito na dumarami na ang mga pag-atake ni Godzilla at gumawa ng isang plano ang doktor upang talunin ito, sinabi ng lahat na kahit anong gawin natin ay hindi natin matatalo si Godzilla dahil napakalakas at napakamapanganib nito, sinabi ng doktor na isa akong Navy officer at isa ding scientist, at nagawa naming mapasabog ang kalahati ng mukha ni Godzilla ng pasabugan namin siya ng bomba ngunit kusa din siyang gumaling at lumakas. Ngunit ngayon ay may bago kaming plano, maglalagay tayo ng mga freon cylinder kay Godzilla kaya't mabilis siyang lulubog sa kailaliman ng dagat, at dahil napakalalim ay mamamatay siya dahil sa napakalakas na pressure, at mayroon naman tayong plan B kung walang mangyayari sa kanya, at sa plan B naman ay lolobo ang mga inflatable device kaya't agad nalulutang si Godzilla. At mamamatay din siya dahil hindi niya makakayanan ang massive decompression. Pagkatapos ay sinabi ng doktor sa kanila na upang madala si Godzilla sa tamang lugar sa dagat ay kailangan nilang maghanda ng isang eroplano na puno ng mga sandata, at kailangan ko ngayon ng isang mahusay na mekaniko upang makapaghanda ng ganitong eroplano, kaya't sinabi ni Shikishima na may kaibigan siyang isang magaling na mekaniko. Pagkatapos ay pinuntahan ni Shikishima ang mekaniko ngunit sinabihan siya ulit nito ng dahil sayo kaya't namatay ang lahat ng ating mga kasamahan. Sinabi ni Shikishima na oo alam ko ngunit may pagkakataon na ako ngayon para maitama ko ang pagkakamali ko noon, at kailangan ko ang tulong mo dahil kakailanganin natin ng isang eroplano na ihahanda mo upang mapatay natin si Godzilla, at dahil dito ay matutulungan natin ang ating gobyerno at mga sundalo, at maililigtas din natin ang buhay ng milyong mga tao, kaya't sa wakas ay napapayag na din niya si Tachibana. At sumama na siya kay Shikishima upang ihanda ang eroplano, at naghanda na din ang doktor ng maraming sandata at mga freon cylinder. Pagkatapos ay sumakay na sa isang eroplano si Shikishima kung saan ay sinabi sa kanya ng mekaniko na naglagay ako ng maraming bomba mga sandata at mga cylinder dyan. Pinatay ni Godzilla ang lahat ng mga kasamahan natin noon kaya't ngayon ay gantihan mo siya. Samantala habang papunta ang barko sa dagat ay gumawa sila ng isang ingay sa tulong ng isang device na nasa tubig upang galitin si Godzilla.
Habang lumipad naman si Shikishima sakay ng kanyang eroplano, at nang magalit si Godzilla ay lumabas na ito upang manalasa sa lungsod, at pinagbabaril siya ni Shikishima kaya't hinabol siya ng dambuhala sa dagat. Natuwa ang doktor nang makita niya na nadala ni Shikishima sa tamang lugar sa dagat si Godzilla. Sinabi ng general na maghanda na ang lahat ng mga barko, ngunit bigla silang binugahan ng atomic breath ni Godzilla kaya't nagkaroon ng malaking pagsabog sa dagat, ngunit hindi naman gaanong naapektuhan ang kanilang mga barko. Pagkatapos ay inihulog na nila ang mga freon cylinder sa dagat at inilagay nila ito sa katawan ni Godzilla, kaya't agad na lumubog ito sa napakalalim na tubig at biglang tumigil ito, kaya't natuwa ang lahat dahil inakala nila na namatay na si Godzilla, ngunit hindi naman namatay ito dahil kahit nasa ilalim na ng tubig ay hinihila nito ang kanilang mga lubid, kaya't nalaman nila na buhay pa din ang halimaw, at ngayon ay gagawin na nila ang kanilang plan B, kaya't pinalobo na nila ang mga inflatable device sa cylinder, at mabilis na lumutang paitaas si Godzilla ngunit humintong ito at sinira ang mga levitation device. Pagkaahon ni Godzilla ay tila wala namang nangyari dito, pagkatapos ay naghanda na ito upang makapagbuga ng kanyang atomic breath, kaya't natakot ang lahat at naghintay na lang sila ng kanilang kamatayan, at ngayon ay nawalan na din sila ng pag-asa, ngunit nang dahil sa mga namatay na kasamahan at pagkamatay ng namimiss na niyang si Noriko ay biglang ibinangga ni Shikishima ang kanyang eroplano sa bunganga ni Godzilla. At sa pagsabog ng eroplano ay sumabog din ang mukha nito, kaya't nalungkot ang lahat nang makita nila ang pagsasakripisyo ng sariling buhay ni Shikishima, ngunit laking tuwa nilang lahat dahil nakita nilang naka-parachute pala si Shikishima, at nagpasalamat din sila sa Diyos dahil ligtas ito. Natuwa din si Tachibana dahil sinabi pala niya kay Shikishima na mayroong parachute sa eroplanong iyon, at naging proud siya dahil matagumpay niyang nakumpleto ang kanilang misyon nang dahil sa kanyang talino, at pagkatapos ay ipinakita ang katawan ni Godzilla na walang ulo at nagkapira-piraso ang katawan nito at nahulog sa dagat. Naging masaya ang lahat dahil sa katapangan ni Shikishima, kaya't bilang respeto ay sinaluduhan nilang lahat ito. At dahil tapos na ang kanilang misyon ay bumalik na ulit sila sa base, at masaya silang sinalubong ng lahat, at nang magkita sila ni Tachibana ay niyakap siya nito, sinabi nito na salamat sa Diyos dahil ginawa mo ito ng buo mong katapangan, sinalubong din siya nila Sumiko, at pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang sulat, at laking gulat at tuwa niya nang mabasa niya ito, dahil galing pala ito kay Noriko at buhay pa pala ito, kaya't agad silang umuwi upang makita niya si Noriko, at nakaligtas pala ito sa pag-atake ni Godzilla ngunit lubhang nasugatan ito, at naging napakasaya nila nang magkita silang tatlo. Tinanong siya ni Noriko at sinabing tapos na ba ang pakikipaglaban mo, at masaya niyang sinabi na oo at nagtagumpay ako, at ngayon ay nagpasya na sila na mamuhay bilang isang pamilya, ngunit may masamang balita dahil ipinakitang nabubuo at gumagaling na naman ang nagkapira-pirasong katawan ng dambuhalang halimaw, at maaaring sumalakay na naman sa kanila si Godzilla. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.